Pamagat. Ang totoong paraiso ay hindi sa Europa, ang lihim ng Pilipinas na ibinulgar ang isang Danish na mamahayag sa buong mundo. Happiness Index ranks number 1 in the world, the most livable country in the world. Paano kung ang paraisong ito sa hilagang Europa na kinainggitan ng lahat ay isa palang malaking kasinungalingan? Sa isang lead broadcast ng Danish National Broadcasting, isang salita mula sa isang veteranang mamamahayag na may 30 taong karanasan ang nagpatigil sa buong bansa. Ang aking pinakamamahal na ina ay pinabayaan at hinayaang mamatay ng bansang ito na sinasabing pinakamagaling sa buong mundo. Ang tunay na first world country ay hindi rito matatagpuan. Sa pagitan ng kanyang ngaluha, isinalaysay niya ang malupit na katotohanan sa likod ng isang welfare state at ang milagrong nasaksihan niya sa isang bansang hindi niya inaasahan, ang Pilipinas. Bakit niya itinawil ang sariling bayan at tinawag ang Pilipinas na ang huling destinasyon na dapat pangarapin ng sangkatauhan? Ang katotohanang gumulat sa buong Europa ngayon na ibubunyag, ang Pilipinas denied ang Denmark bilang most livable country. Ang nakakagulat na katotohanan na nagulo ang buong Denmark dahil sa testimonya ng isang babae. Ang Copenhagen, ang sentro na transportasyon na nag-uugnay sa mga bansang Nordic. Kilala ito bilang isa sa mga pinakaligtas at pinakamagandang tirahan sa mundo na may mataas na marka sa kaligtasan, edukasyon, at infrastruktura. Ngunit sa likod ng karangalan ng bansang ito, may isang babaeng naluluksa. Namatay ang kanyang ina matapos iwang nakatiwangwang sa ospital ng mahigit 8 oras, at doon niya nasaksihan ang tinatawag na first world na kapabayaan. Dahil dito, kinuwestiyon niya ang lahat. Iniwan niya ang lahat at nagpasyang bisitahin ang bansang nababalitaang magandang tirahan ang Pilipinas. Ngunit, ang kanyang nadatnan ay lubos na kaiba sa kanyang inaasahan, isang katotohanang napagimbal sa kanya at ibinunyag niya sa Danish National Broadcasting. Hindi ang Denmark ang pinakamagandang tirahan. May ibang bansa na karapat-dapat sa titulong World's number 1 na itinatago ng media. Labis na nagulat ang mamamayan ng Denmark sa kanyang nga sinabi. Ano nga ba ang naranasan ng babaeng ito sa Pilipinas? Ano ang kanyang ibinunyag? Heto na ang buong kwento. Magandang araw, ako si Marianne Jensen. Ako ay 60 taong gulang at 30 taon nang nagtatrabaho bilang isang mamamahayag sa Danish National Broadcasting. Habang tumatanda, mas nakikita ko ang tunay na kalagayan ng isang bansa, lalo na sa panahon ng krisis. Ang lahat ng aking pinaniwalaan sa buong buhay ko ay gumuho isang taglagas, ilang taon na ang nakalipas. Isang ordinaryong umaga, damay ng aking ina ang paninikip ng kanyang dibdib. Agad akong tumawag ng ambulansya. Dinala kami sa Copenhagen Central Hospital, ang pinakamalaking ospital sa aming bansa. Huwa po kayong maalala? Darating na po ang doktor, sabi ng isang nurse. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2 oras, walang dumating. Puno ng pasyente ang pasilyo ng emergency room. Ang nga medical staff ay abalang-abala, patakbo-takbo. Ilang beses akong natanong, kailan po makikita ng doktor ang nanay ko? Sandali lang po, marami pong pasyenteng kritikal ngayon. 3 oras, lalo pang namutla ang aking ina. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tumakbo ako sa nurse station. Tawagin ninyo ang doktor ngayon din. Nanganganib ang buhay ng nanay ko. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Sinusunod po namin ang pila. Maghintay lang po kayo. Malamig na sagot niya. 4 na oras. 5 oras. 6 na oras. Hirap nang sumagot ang aking ina. 7 oras. Pumunta ako sa administration office para magreklamo. Tama ba ito? Hahayaan ninyong nag-agaw buhay ang isang pasyente ng 8 oras? Ganito ba ang healthcare system ng Denmark? Paumanhin po, puro kulang po talaga kami sa tao. Wala po kaming magagawa. Wala kayong magagawa. Iyon ang sagot mula sa Denmark, ang bansang tinaguriang pinakamagandang tirahan, na may pinakamahusay na welfare system. 8 oras at 40 minuto, nang sa wakas ay dumating ang doktor, wala nang malay ang aking ina. Pasensya na po, ginawa namin ang lahat. Hindi ko na narinig ang mga salita ng doktor. Pumanaw ang aking ina, hindi sa isang hospital bed, kundi sa isang pasilyo, pinabayaan ng mahigit 8 oras. Sa burol, tulala akong nakaupo. Sa loob ng 20 taon, ipinagmalaki ko ang Denmark sa telebisyon. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Ang Denmark ang pinakaligtas na bansa sa mundo. Ang ating medical system ay world class. Ang Nordic welfare model ang dapat tutularan ng buong mundo. Umalingaw-ngaw sa isip ko ang salitang binitawan ko sa harap ng kamera. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Pagkatapos ng living, nagsumite ako ng resignation sa broadcasting station. Hindi maintindihan ng mga katrabaho ko. Marian,
anong nangyari? Naintindihan namin ang lungkot mo, pero hindi ba sobra naman ito? Hindi ko na kayang maksinungaling pa. Nagtaka sila sa sagot ko. Anong kasinungalingan? Lahat ng sinasabi natin sa mamamayan araw-araw na ang Denmark ang pinakamagaling. Tumahimik ang lahat. Walang sinuman ang nakasagot sa akin. Dahil alam din nila, alam nilang bumabagsak na ang aming sistema, ngunit walang nangangahas na sabihin ito. Pag-uwi ko tumingin ako sa labas ng bintana, ang malinis na kalinga Copenhagen, ang mataong may disiplina, ang maeleganteng gusali, perpekto sa panlabas, ngunit sa loob nito, may isang taong pinabayaan ng 8 oras hanggang sa mamatay. Nang gabing iyon, napasya ako. Kailangan kong hanapin ang katotohanan. Hindi ang nga numerong ipinapakita sa balita, kundi kung paano talaga namumuhay ang nga tao, lalo na sa panahon ng krisis. Mula nun, sinimulan kong bisitahin ang malugar ng sakuna sa buong Europa. Marami akong oras matapos mag-resign. Kailangan kong kumilos para makalimutan ang sakit ng pagkawalan ng aking ina. Ilang buwan ang lumipas, narinig ko ang balita tungkol sa malaking baha sa Timok France. Agad akong natungo roon. Isang maliit na nayon, 1 oras ang layo mula sa Nice, ang tanawing bumungad sa akin ay nakakagimbal, mga kalyang lubok sa tubig, mga sasakyang tinatangay ng agos, at mga taong nakakagulo. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang reaksyon ng mga tao. Kasalanan itong mayor. Hindi niya inayos ang drainage system. Hindi nabigay ng sapat na babala ang gobyerno. Wala kaming kaalam-alam. Abala ang lahat sa pagsisisihan. Maging ang mabumerong nagsasagawa ng rescue operations ay sinisigawan. Bakit ngayon lang kayo dumating? Alam nyo ba kung gaano kalaki ang binabayaran naming buwis? Isang matandang lalaki ang nakakulong sa ikalawang palapa ng kanyang bahay, kumakwis sa bintana. Inabot ng 3 oras bago dumating ang rescue team. Sa loob ng panahong iyon, walang sinuman ang tumulong sa matanda. Abala ang lahat sa paklilitas na sarili nilang makabahay at ari-arian. Naisip ko habang pinapanood ang lahat, ito ang realidad ng Europa. Ganito kadali tayong bumagsak sa harap ng krisis. Nang pumunta ako sa isang gimnasyum ng eskwelahan na nagsisilbing pansamantalang evacuation center, mas lalo akong nadismaya. Kakaunti ang supply at nag-agawan ang matao. Ako ang nauna. Umalis ka diyan. Hindi ba dapat unahin ang mga matatanda? Anong pakialam ko sa edad mo? Namamadali rin ako. Nasaan ang nga opisyal ng gobyerno? Nakaupo sila sa kanilang nga opisina, abala sa papeles. Kami po ay para sa administrative processing lamang. Ang direktang rescue activities ay trabaho nga pribadong volunteer groups, malamig nilang sagot. Napasapasahan ng responsibilidad habang ang matawong tunay na nangangailangan ng tulong ay napabayaan. Pagkalipas na ilang araw, napunta ako sa Belgium. Ganon din ang pinsalang dulot ng baha. Narinig ko ang balita tungkol sa isang nursing home sa labas ng Brussels na nalubo sa tubig. 20 matatanda ang natrap, 6 na oras bago dumating ang rescue team. Saan napunta ang mga staff ng nursing home? Karamihan ay umuwi na. May mga pamilya rin kami. Hindi na kami pwedeng manatili rito, sabi ng isang staff. Sa huli, 3 matatanda ang namatay dahil sa hypothermia. Mga buhay na sana ay nasalba kung may nanatili lamang sa tabi nila. Naya ako habang tinitingnan ang eksena, naalala ko ang aking ina, ang 8 oras na pagpapabaya. Bakit ganito ang Europa? Bakit ganito tayo kawalang malay sa harap ng krisis? Sa Germany pareho rin ang sitwasyon. Umabaw ang ilog Rhine, maraming siyudad ang binaha, at takot na takot ang nga tao. Sa harap ng isang supermarket, naawi ang matao para maunang makakuha ng supply. Akin to. Bitawan mo, ako ang unang nakakuha. Kinailangan pang dumating ng mga pulis. Kumusta naman ang media? Abala sila sa paghahanap ng mga madramang eksena, mga gumuhong gusali, mga taong umiyak, magulong kalye. Pauli-ulit nilang ipinapakita ang nga ito, pinalalaki ang takot. Pinakamalalang sakuna sa kasaysayan Germany. Kagagawan itong walang kakayahang gobyerno. Puro paninisi, walang solusyon. 2 buwan akong naglakbay sa Europa. At doon ko napagtanto, ang ipinagmamalaki naming sistema ay panlabas na anyo lamang. Maganda tingnan sa panahon ng kapayapaan, ngunit walang silbi sa oras ng krisis. Nagsisisihan ang nga tao, umiwas sa responsibilidad ang nga opisyal, at takot lang ang ikinakalat ng media. Ang pinakamahihina, ang nga matatanda, ay huling sinasagip o tuluyan ng nakakalimutan. Pagbalik ko sa Copenhagen, nakaramdam ako ng tinding kawalan ng pag-asa. Kung gayon, nasaan ang sagot? Saan matatapwan ang tunay na ligtas na bansa? Isang araw habang nag-internet, aksidente kong nakita ang isang artikulo. The Filipino Spirit of Bayanihan,
the world's model for resilience. Habang binabasa ang artikulo napakunot ang Nuko, Pilipinas, yung islang bansa sa Asya, sa totoo lang, hindi ako makapaniwala. Mayroon akong stereotype na ang mga bansa sa Asya ay maganda lang sa labas unit magulo sa loob. Ngunit habang nakpapatuloy ako sa paghahanap, sunod-sunod na artikulo ang lumabas. Philippine disaster response becomes a model for the world. The world is amazed by the orderly conduct of Filipino citizens during disasters. Totoo kaya ito, o isa lang itong imaheng gawa-gawa ng media? Gusto kong makita ito ng personal. Kaya makalipas ang ilang buwan, bumili ako ng tiket papuntang Maynila. Mas malaki ang aking pagdududa kaysa sa aking inaasahan. Siguro, uwi lang akong bigo. Ngunit kailangan kong makita ito gamit ang sarili kong mga mata. Tagulan nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas ko ng airport, naisip ko magiging iba kaya rito sa Europa? O nagtatago rin sila ng parehong kapanggitan? Hindi ko pa alam noon na ang aking masasaksihan ay tuluyang babago sa aking pananaw sa mundo. Sa loop ng bus papuntang hotel, tiningnan ko ang tanawin sa bintana. Ang nga kalsadang maayos naman, ang nga sasakyang may kanya-kanyang gulo ngunit organisado, hindi naman masama ang itsura, ngunit maganda rin naman ang itsura ng Europa sa labas. Pagkatapos iwan ang aking magamit sa hotel, agad akong lumabas. Malapit ako sa Bonifacio Global City, makaling puno ng kabataan, makukulay na signboard, maingay na musika. Pumasok ako sa isang coffee shop. Umorder ako ang kapa at umupo. Inilabas ko ang aking laptop para ayusin ang aking schedule. Bigla akong nahi. Iniwan ko ang aking pitaka at handbag sa mesa at napunta sa banyo, isang bagay na hinding-hindi ko gagawin sa Europa. Siguradong may kukuha nito kapag umalis ako. Ngunit nalala ko ang isang artikulo na nagsasabing hindi raw ganun sa Pilipinas. Subukan ko nga. Pagbalik ko mula sa banyo, lahat ay nasa dati nitong lugar. Ang pitaka, ang handbag, pati na ang smartphone ko na nasa mesa. Sinuwerte lang siguro ako. Habang umiinom ng kape, napansin ko ang isang Pilipinang babae sa kabilang mesa na ganon din ang ginawa. Iniwan niya ang kanyang bag sa upuan habang umo-order sa counter. Walang sinumang pumansin. Kakaiba, normal ba talaga ito hito? Sa loob nilang araw, naglakad-lakad ako, Makati, Quezon City, Quiapo, Intramuros. Nilagbay ko ang kapangunahing lugar sa Maynila. Isang hapon, pumasok ako sa isang convenience store. Matapos pumili ng gagamit at magbabayad na sana, naiwan ko ang aking credit card sa ibabaw ng terminal. Sa hotel ko na ito napansin. Naku, ang card ko. Kinabukasan, dali-dali akong bumalik sa convenience store. Excuse me, naiwan ko po yata ang card ko rito kahapon. Opo. Heto po, sabi ng tindero. Nakanggiti habang inabot ang card ko. Magdamag itong nanatili dun. Walang kumuha? Tanong ko. Umiling ang tindero? Hindi po. Sa inyo po yan eh. Hinahayaan lang po yan ng nga tao rito. Para bang ito ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Natulala ako. Normal ba ito? O sadyang napakaswerte ko lang? Ilang araw ang lumipas, mas nakakagulat na karanasan ang nangyari. Malapit sa isang istasyon ng tren, lampas 2:00 ng gabi. Isang oras na hinding-hindi ako maglalakad mag-isa sa Europa. Ngunit sa platform, may isang matandang babae, isang lola, mahigit 70 na siguro, may hawak siyang kamera at tumitingin sa mapa. Nagulat ako at lumapit. Lola, hindi po ba delikado na mag-isa kayo sa ganitong oras? Tanong ko gamit ang isang translation app. Ngumiti ang lola at sumagot, ayos lang iha. Ligtas naman dito, at kalmado siyang sumakay ang tren. Tulala kong pinanood ang kanyang likod. Possible ba talaga ito? Sa Copenhagen hindi mo maisip na isang 70 anyos na lola ang sasakay ng subway mag-isa ng 12:00 ng gabi. Delikado. Ngunit dito, araw-araw na pangyayari ito. Kinabukasan, habang naglalakad sa isang abalang kalye, may nakita akong isang dayuhang turista. Malinaw na nahulo ang kanyang pitaka, ngunit hindi niya napansin at napatuloy sa paglakad. Naisip ko, siguradong may pupulot na niyan. Ngunit nagulat ako ng isang Pilipinong lalaki ang pumulot nito, tumakbo at isinauli. Sir, your wallet. Nagulat ang dayuhan at napasalamat. Ngumiti lang ang Pilipino, kumawi at umalis. Pinano ko ang eksenang iyon at naisip, isang pambihirang pagkakataon lang siguro to, nakataon lang ang masuwatang sandali, ngunit paulit-ulit itong nangyari. Kahit iwanan ang laptop sa coffee shop, nandun pa rin. Kahit maiwan ang payong sa bus, itatabi ito ang driver. Kahit mahulo ang cellphone sa daan, may hahabol sa iyo para isauli ito. May kakaiba rito. Hindi ito suwerte lang.
Isang buwan ang lumipas. Unti-unti kong naramdaman na gumuho ang aking mas stereotype tungkol sa Pilipinas. Hindi ito pakitang tao, tila iba talaga ang kamalayan ng matao. Ngunit may tanong pa rin sa aking isipan. Sa panahon ng kapayapaan, lahat ay puwedeng maging mabait. Ang problema ay kapag dumating ang krisis, magiging ganito pa rin kaya sila. Inasahan ko makikita ko rin sa Pilipinas ang kaguluhan at kapangitan na nakita ko sa Europa. Dahil sa huli pare-pareho lang ang nga tao. Ngunit, lubusan akong nakamali, at hindi nagtagal ay nalaman ko ito. Ikalawang buwan ko na sa Maynila. Mula umaga, masama na ang panahon. Walang tigil ang babala sa balita. Isang superbagyo ang inaasahan. Manatili sa loop ng inyong nga tahanan. Mula sa bintana ng hotel, tanaw ko ang madilim na ulap na bumabalot sa kalangitan ng Maynila. Naalala ko ang bahas sa Europa. Bandang alas 10 ng umaga, nagsimulang umulan. Noong una, ordinaryong ulan lang, ngunit habang lumilipas ang oras, lalong lumakas. Isang emergency alert ang dumating sa aking cellphone. Signal no. 44 Metro Manila. Heavy rainfall warning. Possible flooding in low-lying areas. Prepare for evacuation. Pagtingin ko sa labas, nagsisimula ng tumaas ang tubig sa kalsada. Nagsimula na. Kinuha ko ang aking kamera at lumabas. Gusto kong makita mismo ang sitwasyon. Gusto kong makita kung anong mukha ang ipapakita ng Pilipinas sa harap ng krisis. Pagbaba ko sa lobby ng hotel, abala ang mga empleyado. Ngunit nakakagulat, walang sinuman ang nagpapanik. Kalmado sila, ngunit mabilis kumilos. Ma'am, delikado pong lumabas. Magalang na sabi na isang empleyado. Ayos lang, nagre-research ako tungkol sa mga sakuna. Isang kasinungalingan, ngunit naniwala ang empleyado at binigyan ako ng payong. Kung ganun po, mag-ingat po kayo. Malakas po ang baha sa bandang istasyon, iwasan niyo po ron. Paglabas ko, malakas ang hampas ng ulan sa aking mukha. Halos hindi na makatulong ang payong. Ang kalsada ay naging isang ilog. Lumusong ako sa tubig na hanggang tuhod. Pagkatapos ng ilang kanto, narating ko ang isang malaking intersection. At doon, nasaksihan ko ang isang eksenang halos ikahinto ng aking paghinga. Isang jeepney ang nakatigil, kalahati na ang lubok sa tubig. Natrap ang magpasahero sa loop. Ito na. Ang kaguluhang nakita ko sa Europa. Itinutok ko ang aking kamera. Handa na akong kunan ang mga taong nagpapanig, nagsisigawan, at nagtutulakan para makalabas. Ngunit ang nakita ko ay lubos na kaiba. Ang mga pasahero sa loop ng jeepney ay kumikilos ng may kahangahangang kaayusan. Isang binatang lalaki ang nangunguna, ginagabayan ang mga matatanda papunta sa likuran ng jeep. Lola, dito po kayo, mas likitas po hito. Unahin nyo na ang mga bata. Ako na ang mahuhuli, sabi ng isang ginang. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, bakit walang sumisiga, bakit walang natutulakan. Sa labas ng jeepney mas lalo akong namangha. May ilang sasakyang natrap din, ngunit tinutulungan ng driver ang isa't isa. Ang pintong isang kotse ay hindi mabuksan dahil sa water pressure. Ang driver ng katabing sasakyan ay kinuha ang kanyang emergency hammer at ibinigay ito. Hito, basagin mo ang bintana. Ibinigay niya ito kahit pananganganib siyang anurin ng malakas na agos. Napako ako sa kinatatayuan ko. Normal ba ito? Sa Europa, unahin nila ang sarili nilang kaligtasan. Hinding-hindi sila maglalagay ng sarili sa panganib para sa isang estranghero. Noon may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko, isang dalaga na mukhang tindera sa isang convenience store. Ate, foreigner po kayo no? Baka po mabasa kayo. Eto po, isilong nyo, sabi niya sabay abot ng isang malaking plastik. Tulala kong tinanggap ang plastik. Sa gitna ng sitwasyong ito, iniisip niya ang isang estrangherong dayuhan. Hindi ako halos makapagsalita ng salamat. Ngumiti lang siya ulit at tumakbo pabalik sa convenience store na malamang ay binabahan na rin. Nakatayo lang ako roon, pinakmamasdan ang paligid. Patay ang nga traffic lights, ngunit ang nga sasakyan ay nabibigayan. Walang busina, walang sigawan. Isang mamamayan ang tumayo sa gitna ng kalsada at nagsilbing trafikong forse. Sumusunod ang driver sa kanyang senyas. Ano to? Sakuna ba talaga to? Sa France? Siguradong nanjing impyerno na ito. Nagunahan ang matao na may labas ang kanilang sasakyan. Mabibingi ka sa busina at sigawan. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nakaupo sa opisina. Sinasabing wala sa aming jurisdiksyon yan. Ngunit dito, iba. Talagang iba. Noon ko napaktanto. Hindi kasinungalingan ang nakita ko sa panahon ang kapayapaan. Ganito rin sila sa oras ang krisis. O baka naman, sa oras ang krisis lumalabas ang tunay nilang pagkatao. Lalong lumakas ang ulan,
Ngunit ang kahinahunan ng mataw ay hindi natinag. Itinaas ko ang aking kamera at sinimulang kunan ang bawat sandali. Ang mapasahero maayos na lumilikas mula sa jeep, ang nga driver na natutulungan, ang mamamayang nakmamando na trapiko, ang tinderang naalala sa isang dayuhan. Bawat pindot ko sa shutter, bumibilis ang tibok ng puso ko. Kailangan itong malaman ng mundo. Kailangang malaman ng nga tao na may ganitong bansa. Noon napansin ko ang isang malaking LED screen na nakpapakita ng balita. Live nilang inuulat ang sitwasyon. Ngunit hindi tulad ng media sa Europa, hindi sila nakakalat ng takot, kasalukuyang binabaha ang ilang bahagi ng Quezon City. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling kalmado at lumikas. Ang mga kalapit na paralan at covered court ay nagsisilbing evacuation centers. Para sa emergency rescue, tumawag sa 911. Kalmado at tumpak na impormasyon lang ang kanilang ibinibigay. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako, iba ang Pilipinas, isang bansang naiba sa kaibuturan nito, at nakpasya akong mas lumalim pa para makita ang tunay nitong anyo. Habang lumulusong sa baha, napatpat ako sa isang eskinita sa isang residential area, hanggang hita ko na ang tubig. Dahil makitit ang eskinita, mas malakas ang agos. Noon may narinig akong ingay mula sa isang gusali, tiningnan ko, isang barangay hall. Sa pasukan, isang lalaki ang nagtatanggal ng kanyang leather shoes. Anong ginagawa niya? Dahil sa kuryosidad, lumapit ako. Hinubat din ng lalaki ang kanyang medyas at walang sapin sa paang lumusong sa tubig. Baliw ba siya? Sa Europa, hindi mo maisip ang ganitong kilos. Isang opisyal ng gobyerno na lulusong sa baha ng nakayapa? Pumasok siya sa gusali at ilang saglit pa, lumabas siyang buhat-buhat sa likod ang isang matandang lalaki, mahigit 80 anyos na siguro. Maingat niyang dinala ang matanda sa isang ligtas na lugar, pinanood ko ang eksena ng hindi humihinga. Matapos ibaba ang matanda, tumakbo siya pabalik sa gusali. Hindi ko na napigilan at sumunod ako sa loop, hanggang tuhod na ang tubig sa loop, ngunit mas nagulat ako sa aking nakita. Ilang staff ang abalang-abala. Sa isang tabi, inililipat nila ang mahahalagang dokumento sa mas mataas na lugar. Sa kabila, itinatayo nila ang nga computer sa ibabaw ng mesa. Habang ginagawa ito, sumasagot sila ngang telepono. Aling Susan, nasa bahay po ba kayo gaano na po kataas ang tubig? Sabi ngang isang babaeng staff. Huwag po kayong alis diyan, umakyat po kayo sa ikalawang palapak, papunta na po ako diyan. Pagkatapos ng tawag, isinulat niya ang address sa isang papel at ibinigay sa katrabaho, at sumagot na naman siya ng isa pang tawag. Napanganga ako, ano ang ginagawa ng nga taong ito? Lumabas na naman ang lalaking nakayapa, buhat-buhat ang isa pang matanda, isang lola na naka-wheelchair, hindi na magamit ang wheelchair sa baha. Okay lang po ba kayo, nanay? Ako na po ang bubuhat sa inyo. Ang kanyang slacks ay basang-basa na at sira na, ngunit wala siyang pakialam. Lumapit ako sa kanya at nagtanong, miyembro po ba kayong rescue team? Umiling siya, hindi po, staff po ako ng barangay hall na ito. Bakit niyo po ginagawa to? Pinutol niya ang sasabihin ko. Tungkulin ko pong protektahan ang manasasakupan ko. Para bang iyon ang pinaka-natural na bagay sa mundo. At tumakbo na naman siya pabalik. Nakatayo lang ako roon tulala. Naalala ko ang araw na pinabayaan ang aking ina ng 8 oras sa Copenhagen. Wala po kaming magagawa, kulang kami sa tao. Wala po sa aming jurisdiksyon yan. Iyon ang mga sinabi ng mga staff doon. Ngunit dito, iba. Walang nagsabing wala kaming magagawa. Walang nagsabing wala sa aming jurisdiksyon. Tahimik nilang ginagawa ang kanilang trabaho. Hindi. Higit pa sa kanilang trabaho ang kanilang ginagawa. Lumapit sa akin ang isang staff. Ma'am, delikado po ito. Ihahatid po naman kayo sa pinakamalapit na evacuation center. Ayos lang ako. Isa akong researcher. Gusto kong obserbahan ang sitwasyon. Nag-isip siya saglit. Kung ganun po, bakit hindi kayo pumunta sa situation room ng City Hall? Makikita na yo po roon ang buong sitwasyon. Posible po ba yun? Sumabay na po kayo sa sasakyan namin. Magiliw niya akong dinala sa sasakyan ng City Hall. Sa loob ng sasakyan, tinanong ko siya. Sino po yung lalaking nakayapa na tumatakbo kanina? Ang aming barangay captain po. Ang kapitan mismo ang nagsasagawa ng rescue? Opo, natural lang po yon. Sa panahon ng krisis, ang leader ang dapat nasa unahan. Natural lang? Natihilan ako. Sa Europa ang mga manager ay nakaupo lang sa opisina at nagutos. Hindi mo maisip na sila mismo ang pupunta sa field. Pagdating namin sa City Hall, mas lalo akong nagulat.
Pagbukas ng pinto ng situation room, napasinghap ako. Ilang dosen ng staff ang abala sa harap ng isang malaking screen. Ngunit walang kaguluhan, para silang isang perpektong makina na gumagana. Sa isang pada, nakalata ang mapa ng buong Metro Manila. Naka-display in real time ang nga lugar na binabaha. Binabaha na ang EDSA Santolan. Rescue Team A, kailangan ng deployment. Emergency sa isang nursing home sa Marikina. Rescue Team B, dispatched. 5 sasakyan na trap sa isang basement parking sa Makati, kino-confirm via drone. Walang tigil ang boses ng mga staff. Sa kabilang banda, minamanage nila ang social media channels. Mga kababayan, kasalukuyang binabaha ang ilang bahagi ng Metro Manila. Suspendido ang operasyon ng MRT, ang mga kalapit na paralan at covered courts ay nagsisilbing evacuation centers. May mainit na pagkain at kumot na nakahanda. Real-time ang pag-update ng impormasyon. Hindi ko mapigilang mamangha. Ibang-iba ito sa mga situation room na nakita ko sa Europa. Sa bahasa French, abala ang nga staff sa pagtuturuan. Hindi sakop ng departamento namin yan. Hinihintay pa namin ang utos mula sa itas. Iyon lang ang maririnig mo. Ngunit dito, iba. Walang umiiwas sa responsibilidad. Lahat ay ginagawa ang kanilang makakaya sa kani-kanilang pwesto. Lumapit sa akin ang pinuno ng situation room. Narinig ko pong galing kayo sa ibang bansa. Sana po ay makatulong sa inyo ang aming sistema. Lubos po akong humanga. Ngayon lang ako nakakitang ganito kasistematikong pagtugon. Ngumiti siya ng may kababaang loob. Mahalaga po ang sistema, pero sa huli, kung hindi kikilos ang puso ng tao, hindi natin malalabanan ang sakuna. Tumagos sa puso ko ang salitang iyon. Puso ng tao. Tama, sa Europa, may sistema rin kami, may mga manual, organisasyon, at budget. Ngunit wala ang puso ng taong magpapatakbo nito. Walang responsibilidad, walang dedikasyon, walang pakakaisa. Ang isip nila ay basta gawin ko lang ang trabaho ko. Ngunit sa Pilipinas, iba. Sa likod ng sistema, mayroong tao. Ang barangay captain na tumatakbo ng nakayapa. Ang nga staff na magdamat sumasagot ng telepono. Ang mamamayang kusang loop na nakmamando ang trapiko. Ang kanilang puso ang napapagana sa sistema. Isang bagong alert ang lumitaw sa screen. Emergency at a home for the aged in Quezon City. Agad na tumugon ang pinuno. Rescue Team C, deploy immediately. Medical team on standby. Yes sir, understood. Pwede po ba akong sumama doon? Tanong ko. Nakisip siya saklit at tumangko. Saihe po. Pero sasamahan kayo na isang staff. Sumakay kami sa sasakyan ng City Hall papunta sa Home for the Aged. Mula sa bintana, nakikita ko sa buong siyudad ang nga taong natutulungan. Isang binata ang nabubuhat ng gamit ng isang matanda, isang ali ang pinapayungan ang isang estranghero. Isang mama ang sumasagip sa isang pusang nalulunod. Ang maliliit na kabutihan ay bumabalot sa buong siyudad. Ito ang totoo. Ito mismo. Pagdating namin sa Home for the Aged, marami ng tao. Nagulat ako karamihan sa kanila ay mga volunteer. Makakabataang mukhang estudyante, makaresidente sa lugar at making maka-empleyadong naka-uniforma pa. Sino po ang tumawa sa kanila? Tanong ko sa staff na kasama ko. Wala po. Narinig lang po nila sa balita at kusa silang pumunta. Kusa? Opo. Karaniwan po yan dito sa Pilipinas. Karaniwan. Sa Europa, hinding-hindi ito karaniwan. Ang mga volunteer ay kumikilos ng may sistema. Kahit walang nautos, alam nila ang gagawin. Isang binata ang natutula ng wheelchair para ilikas ang isang matanda. Isang babae ang namamahagi ang kumot, isang lalaki ang nabubuhat ng mga gamit na nabasa. Habang pinapanood ko sila, naluha ako. Bakit nila ito ginagawa? Bakit sila nagsasakripisyo para sa mga taong hindi nila kilala? Lumapit sa akin ang isang binata. Ma'am, foreigner po kayo no? Marunong po kayong mag-English. Yes, I can. Salamat naman po, inililikas po kasi namin ang nga lolo-lola. May isang American lola po. Pwede niyo po ba siyang kausapin sa English? Of course. Sumama ako sa kanila sa loop. Hanggang tuhod na ang baha. Ang mga staff at volunteer ay buhat-buhat o tinutula sa wheelchair ang mga matatanda. Ang American lola ay isang misyonaryo. Nakaupo siya sa isang sulok. Takot na takot. Ma'am, don't worry. We're here to help you, sabi ko. Nagliwanag ang mukha niya. Oh, thank God. I was so scared. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon at pinakalma siya. Binuhat siya ngang isang batang volunteer palabas. Matapos siyang madala sa ligtas na lugar, tinanong ko ang binata, "Are you part of a rescue team? From the fire department?" "No po, I'm just a university student." "Then why are you here? Did someone ask you to come?" Nagulat siya sa tanong ko. "Hindi po.
Hindi po ako inutusan. Ganito lang po talaga kaming nga Pilipino. Lahat po kami. Huminto siya sandali at nagdagdag. Hindi lang po ako. Lahat kami. Ganito po ang bansa namin. Ganito ang bansa namin. Tumama sa puso ko ang nga salitang iyon. Kapa may sakuna. Tinutulungan ng nga Pilipino ang kapwa. Sila ay isang kakaibang lahi. Toto pala ang nga salitang iyon. Hindi ito eksaherasyon. May isang lahi ritong naiba sa lahat na hindi nasusukat ng nasyonalidad. Isang lahi na inuna ang kapwa sa panahon ng krisis. Magapon akong tumulong sa kanila, kasama ng mga taong hindi ko man lang alam ang pangalan, ngunit ang kanilang dedikasyon at tapang ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking puso. Pagsapit ng dilim, umupo ako sa isang sulok ng basketball court ng isang paralan na ginawang evacuation center. Pagod na pagod ang katawan ko, ngunit ang puso ko ay punong-puno. Ang lahat ng nakita ko sa loob ng 2 buwan ay nagsimulang makaroon ng kahulugan. Ang coffee shop kung saan ligtas ang pitaka. Ang lolang naglalakad mag-isa sa gabi. Ang barangay captain na tumatakbo ng nakayapa. Ang mga volunteer na kusanglup na dumating. Ang nga mamamayang natutulungan. Ito ang tunay na Pilipinas, at doon ko napagtanto. Ang sagot na hinahanap ko ay naririto. Habang nagpapahinga, isang volunteer ang nakabot sa aking namainit na tsa. Sa bansa niyo po, madalas din po ba ang ganitong sakuna? O pero ibang paraan ang aming paktuhon. Saan po nakakaiba? Nag-isip ako, kami, naniniwala kami sa sistema. Umasa kaming ang sistema ang lulutas sa lahat. Ngunit kapag pumalya ang sistema, nawawalan ng pag-asa ang nga tao. At nagsisimula silang magsisihan. Tumango siya, dito po, tila kabaliktaran. Kabaliktaran? Opo. Sa Pilipinas, ang matao ang unang kumikilos at ang kanilang pakilos ang napapagana sa sistema. Tumpa ang kanyang obserbasyon, pero bakit naging ganito? Bakit natural sa matao na tulungan ang isa-isa? Tumingin siya sa malayo. Sa totoo lang po, hindi rin kami perpekto. Ilang taon na ang nakalipas, marami rin kaming problema. Naranasan din namin ang matinding sakit. Nagpatuloy siya, marami ang namatay sa landslide, marami ang nawalan ng pamilya dahil sa malalakas na bagyo at lindol. Bumaba ang kanyang boses, noon sobrang gulo. Bumaksa ang sistema, nawalan ng pag-asa ang tao. Tahimik akong nakinig. Pero ang sakit na iyon ang napabago sa amin. Para hindi na maulit ang ganoong trahedya, lahat kami ay naksikap. Inayos ang sistema, kasama po yon. Pero ang mas mahalaga, nagbago ang puso ng mga tao. Tumingin siya sa akin. Natutunan namin na sa oras ng krisis, hindi kami dapat maghintay sa iba. Kami mismo ang dapat unang kumilos. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Ang paglago sa pamamagitan ng sakit. Sa Europa sa bawat sakuna inulit namin ang parehong pagkakamali. Nagsisisihan, nagpapasangang responsibilidad, at pagkatapos ay nakakalimutan. Ngunit sa Pilipinas, iba, naalala nila ang sakit, at ginagawa itong lakas para makaisa. Sa isang sulok ng evacuation center, namamahagi ng mainit na pagkain ang nga volunteer. Nagulat ako, karamihan sa kanila ay mga may-ari ng karinderya sa paligid. Lumapit ako sa isa. Ang tindahan niyo po siguradong binaharin. Bakit po kayo narito? Ngumiti ang isang lalaki. Sa oras ang kagipitan, natural lang na magtulungan tayo, di ba? Natural lang. Inulit-ulit ko ang masalitang iyon sa aking isip. Sa Europa, isinisigaw namin ang pagkakapantay-pantay kapatiran. Ngunit sa oras ng krisis, gaano ba talaga namin ito naisa sa buhay? Ang aming kapatiran ay madalas na isang abstract na konsepto lamang. Samantalang dito ang pagkakaisa ng mga Pilipino ay konkreto at praktikal. Ipinapakita nila ito sa gawa, hindi sa salita. Habang lumalalim ang gabi, humina ang ulan. Ngunit ang alap sa puso nga volunteer ay hindi humupa. Salitan silang nagpapahinga, ngunit patuloy na inaalagaan ang nga biktima. Nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang isang lola, mga 80 anyos na. Sabi niya tulong ng isang binata kaya siya nakarating sa evacuation center. Lola, kumusta po ang bahay niyo? Hanggang ikalawang palapag ang tubig, iha? Lahat ng naipon ko sa buong buhay ko, tinangay ngang baha, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Puro buhay ako, kaya okay lang? Itong binatang ito ang nakliktas sa akin. Tumingin siya sa binatang tumulong sa kanya, nangingilit ang luha. Salamat sa Diyos at buhay pa ako ngayon. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, iho. Nahihiyang kumawi ang binata. Wala po yon, lola. Natural lang po yon. Nagpatuloy ang lola. Nung panahon ng gira, ganito rin kami, walang-wala. Nung panahong iyon, abala ang lahat sa pagliligtas ng sarili.
Walang panahon para mag-alala sa iba. Nanginginig ang kanyang boses. Pero ngayon, tingnan mo, natutulungan tayo. Malaki na ang ipinakbago ng bansang ito. Sa sandaling iyon, may naintindihan ako. Ang nakaraan at kasalukuyan ang Pilipinas ay nasa nga salita ang lola. Mula sa abongang digmaan hanggang sa pakakaisa ngayon, isang kahanggang pagbabago sa lupengge isang henerasyon. Ang pawis na inilaan ng mamatatanda sa bansang ito ang humubo sa kamalayan ng mamamayan ngayon. Hindi ito gawa ng batas. Hindi ito itinuro sa eskwelahan. Ito ay resulta ni alala ni isang henerasyong nagprotekta sa isa't isa. Nang gabing iyon, natulog ako sa evacuation center. Habang nakahiga sa isang folding bed, tinitignan ang kisama, ang lahat ng nakita ko sa loob ng 2 buwan ay nag-ugnay-ugnay. Ang tiwalang ipinakita sa panahon ng kapayapaan at ang pagkakaisang ipinakita sa panahon ng krisis hindi ito makahiwalay na bagay. Namula ito sa isang ugat. Ang ugat ng pagiging tao. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tumila na ang ulan at maliwan na ang langit. Paglabas ko ang evacuation center, nagsimula na ang paglilinis. Ang mamaari ang tindahan ay nililinis ang kanilang harapan. Ang mga residente ay sama-samang nag-alis ng basura. Ang mga kabataan ay tinutulungan ang mga matatanda na ayusin ang kanilang mga bahay. Mabilis na bumabangon ang siyudad. Habang pinapanood ko sila, naisip ko, ganito rin kaya nung sinabi ngang volunteer na matinding sakit. Bumalik ako sa hotel at nag-search sa internet. At nalaman ko ang tungkol sa krisis na pinagdaanan ng Pilipinas dahil sa pandemya. Ilang taon na ang nakalipas, sinalanta ang isang virus ang buong mundo. Nalaman kong naranasan din ito ang Pilipinas. Habang binabasa ang nga artikulo, hindi ko mapigilang mamangha. Ang paraan ng pagtugon ng Pilipinas ay naging modelo raw sa buong mundo. Drive-thru testing, transparent na pagulat nege impormasyon, kusang klub na kooperasyon nege mamamayan. Ngunit hindi ang mga numero ang pinakakahanga-hanga, kundi ang itsura ng mga mamayan. Mga litrato ng mataong nakapila ng maayos para magpates, lahat nakamas. Mga bane ng pasasalamat para sa mga health workers. Mga taong napapanatiling ang distansya para sa isa-isa. At lalo na, ang community pantry. Mga maliliit na mesa sa kalye kung saan naglalagay ng pagkain ang nga tao para sa manangailangan, na may simpleng paalala, kumuha ayon sa pangangailangan, mabigay ayon sa kakayahan. Habang tinitingnan ang litrato, napagtanto ko, sa harap man ng virus o ngang baha, isa lang ang paraan ng bansang ito, ang paraan ng pagpoprotekta sa isa't isa. Ang tunay na dahilan kung bakit tinawa ng foreign media ang Pilipinas na role model hindi dahil sa sistema, kundi dahil sa bawat mamamayang nakamas, sa bawat mamamayang na organisa ang community pantry. Walang pumilit sa kanila, ngunit nagsusuot sila nga mask. Walang nagbabantay, ngunit napapanatili sila ang distansa. Walang humiling, ngunit tumutulong sila. Bakit nila ito nagawa? Simple lang ang sagot. Dahil may tiwala sila na kung poprotektahan ko ang kapwa ko, poprotektahan din ako ang kapwa ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang nakalye ng Maynila, marami pa ring nakamas kahit maluwag na ang regulasyon. Nagsusuot sila ng mask hindi para sa sarili nila, kundi para sa kapwa. Sa oras ng krisis, sa halip na maksisihan, tahimik nilang pinoprotektahan ang kanilang lugar. Iyon ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, bumisita ako sa isang tahanan ng nga nakatatanda. Doon nakausap ko ang ilang lolo at lola. Sabi nga isang lolo, ang henerasyon namin, nagsimula sa wala. Pagkatapos ng giyera, wala kaming pagkain, gamit, o bahay. Tumingin siya sa malayo. Nun, hindi kami kayang protektahan ng gobyerno. Kami ang kailangang maprotekta sa isa-isa. Kayo po ang nagprotekta sa isa't isa. Kung gutom ang kapitbahay, ibinabahagi namin ang aming kanin. Kung may sakit ang isa, sama-sama namin siyang dinadala sa ospital. Ganon kami nabuhay, nagtutulungan, nagpapatuloy pa rin po ba yan hanggang ngayon? Tumango ang lolo, nakita iyan ng aming nga anak habang lumalaki, at ngayon, nakikita rin ng aming nga apo, hindi namin itinuro, hindi kailangang ituro, ipinakita lang namin kung paano kami nabubuhay. Kinilabutan ako sa kanyang nga salita. Ang kamalayan ng mga Pilipino ay hindi gawa nga batas, hindi ito itinuro sa eskwelahan. Ito ay isang paraan ng kaligtasan na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ang katotohanan ng hindi tayo mabubuhay kung hindi natin poprotektahan ang isa-isa ay nakatata na sa DNA nga tao sa bansang ito. Sabi ngang isa pang lola, humahanga ako sa makabataan ngayon. Hindi nila naranasan ang gutom o giyera, pero ginagawa rin nila ang ginawa namin. Ngumiti siya, nakita mo ba nung baha kung paano kami binuhat ng makabataan?
Kasing edad lang sila ng gaapo namin. Hindi po ba't natural lang yon? Umiling ang lola, hindi iha? Isang biyaya yon. Pero sa Pilipinas, mukha po itong natural. Iyan ang lakas ng bansang ito, sabing lola, ang isang bagay na itinuturing mong natural, iyon ay naging kultura na. Habang paalis ako, naisip ko, ang nga matatanda ng Pilipinas ay hindi lang nga taong nabuhay sa nakaraan. Sila ang nagtayo ng pundasyon ng bansang ito. Ang kanilang pawis ay luha ang naging tulay sa dedikasyon ng nga kabataan ngayon. Isang pagkakaisa na lumalampas sa henerasyon, iyon ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ngayon, sigurado na ako, ang sagot na hinahanap ko ay naririto. Alam ko na kung ano ang sasabihin ko pagbalik ko sa Denmark. Sa panahon ng krisis, lumalabas ang tunay na anyo ng Pilipinas. At hindi ito makabagong teknolohiya o matatayo na gusali, kundi ang diwangang pagkakaisa na malalim na nakaugat sa puso ng tao. Ito ang dapat matutunan ng France, ng Denmark at ng buong Europa. Pagbalik sa hotel, isinulat ko ito sa aking notebook. Oras na para umuwi, ngunit bago umalis, may kailangan akong gawin. Kailangan kong ayusin ang lahat ng nakita at naramdaman ko. At kailangan ko itong ipaalam sa mundo kung gaano ka-espesyal ang bansang Pilipinas. Huling gabi ko sa Maynila, habang nag-ayos ng gamit, binalikan ko ang nakaraang 3 buwan. Noong una akong dumating, puno ang pagdududa ang puso ko. Siguro, pareho lang din dito. Maganda lang sa labas, ngunit lubusan akong nakamali. Iba ang Pilipinas sa lahat ng inakala ko. Binuksan ko ang aking laptop at inayos ang malitratong kinuha ko. Ang coffee shop kung saan ligtas ang pitaka. Ang lolang naglalakad mag-isa sa gabi. Ang barangay captain na tumatakbo ng nakayapa. Ang mga taong natutulungan sa binahang kalye. Ang mamamayang maayos na lumilikas. Ang ma-volunteer na kusanglok na dumating. Bawat litrato ay may kuwento. Maeksenang hindi mo makikita sa Europa. Habang tinitingnan ang nga litrato, nagpasya ako. Kailangan itong malaman ng mundo. Kinabukasan, papunta na ako sa Naya. Nagsalita ang taxi driver. Naging maganda po ba ang biyahe nyo? Opo, marami po akong nakita. Taga Denmark po pala kayo. Kumusta po ang Pilipinas para sa inyo? Naisip ako, paano ko ito sasagutin? Binago nito ang buhay ko. Nagulat ang driver at tumingin sa salamin. Ito ang bansang nagturo sa akin na lahat na pinaniwalaan ko sa buong buhay ko ay mali. Mabuti po ba yon o masama? Natatawang tanong ng driver. Napakabuti. Dahil nalaman ko ang katotohanan. Pagdating sa airport, habang naasikaso ngayong papeles na lungkot akong iwanan ang Maynila. Gusto ko pa sanang manatili. Ngunit ang dapat kong gawin ay nasa Denmark. Sa loob ng eroplano, nagsulat ako sa aking notebook. Sa panahon ng krisis, lumalabas ang tunay na anyo ng Pilipinas. At hindi ito teknolohiya, kundi ang diwa ng pagkakaisa sa puso ng tao. Sa buong mundo, halos walang bansa kung saan pwede mong iwanan ang iyong pitaka sa mesa para makbanyo, maliban sa Pilipinas. Kapag may sakuna, tinutulungan ng mga Pilipino ang kapwa. Sila ay isang kakaibang lahi. Ang pagtugon ng Pilipinas sa sakuna ay hindi nakasalalay sa sistema, kundi sa puso ng taong unang kumikilos. May isang lahi ritong naiba, isang lahi na inuna ang kapwa sa panahon ng krisis. Ang kamalian nege mege Pilipino ay hindi gawa nege batas, kundi resulta nege alaala ne isang henerasyong nagprotekta sa isa't isa. Ito ang dapat matutunan ng France at ng buong Europa. Madaling araw nang dumating ako sa Copenhagen. Paglabas kong airport, nakita ko ang pamilya na tanawin. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ko rito. Maganda sa labas, ngunit hungkak sa loob. Pag-uwi, agad akong umupo sa harap ng computer. Marami akong dapat gawin. Una, tinawagan ko ang katrabaho ko. Marian, nakabalik ka na. Kumusta ang biyahe? The best. At may gusto akong sabihin sa inyo. Ano yon? Ipapakita ko sa inyo, gusto kong mag-propose ng isang special documentary. Ilang araw ang lumipas, na-present ako sa conference room ng station. Ipinakita ko ang litrato at video na kuha ko sa Pilipinas. Noong una, hindi sila makapaniwala. Totoo ba yan? Hindi ba't scripted yan? Ganyan ang magabansa sa Asia, di ba? Pakitang tao lang. Ngunit nang ikinuwento ko ng detalyado ang aking magkaranasan, nagbago ang kanilang reaksyon. Lalo na nung ikinuwento ko ang tungkol sa maopisyal ng gobyerno, tumahimik ang buong kwarto. Isang opisyal ang personal na sumasahip sa mga residente, ang lider ang nasa unahan, posible ba talaga yon? Sabi ko, hindi rin ako naniwala hanggat hindi ko nakita. Pero totoo. Tinanong ng isang senior reporter, so anong gusto mong gawin? Gusto kong gumawa ng isang special documentary.
Ang pamagat, Pilipinas, ang bansang dapat tularan ng Europa. Hindi ba't masyadong provocative yan? Hindi, katotohanan yan. Nagulat sila sa aking matata na pananalita, ngayon lang nila ako nakitang ganito kasigurado. Sa huli, inaprubahan ang proposal. Ngunit hindi sapat ang station lang namin, kailangan ko ng mas malaking platform. Humiling ako ng interview sa Danish National Broadcasting. Si Marianne Jensen, humihiling ng special interview. Bakit daw? May mahalaga raw siyang sasabihin, tungkol sa Pilipinas. Noong una, naalangan ang producer, Pilipinas, interesado kaya ang mga manonood, ngunit nang ipakita ko ang aking mga materyales, na bago ang kanyang ekspresyon. Nakakagulat ito, kaya nga kailangan itong i-broadcast, ngunit ang mga manonood natin ay naniniwalang ang Denmark ang pinakamagaling sa mundo? Iyon nga ang problema, matatak kong sagot. Ang problema ay naniniwala sila sa isang bagay na hindi totoo. Maulit lang ang nabiktima tulad ng aking ina, naging emosyonal ang aking boses. Nag-isip ang producer at tumango. Sige, isasama natin ito bilang isang special feature. Dumating ang araw ng tapping. Kinabahan ako pagpasok sa studio. Ngunit kasabay nito, sigurado ako. Kailangan itong gawin. Ngayong gabi, mayroon tayong espesyal na panauhin. Isang taong naglingkod bilang reporter sa Look M30 taon, Miss Marianne Jensen. Nakatutok sa akin ang kamera. Miss Jensen, narinig naming galing kayo sa Pilipinas. At mayroon daw kayong espesyal na mensahe para sa amin. Opo, huminga ako ng malalim. Habang tumatanda, mas nakikita ko ang tunay na kalagayan ng isang bansa, lalo na sa panahon ng krisis. Tumango ang host. Ilang taon na ang nakalipas, ang aking ina ay namatay matapos pabayaan ng mahigit 8 oras sa emergency room ng Copenhagen Central Hospital. Tumahimik ang studio. Nangyari ito sa Denmark, ang bansang sinasabing pinakamagandang tirahan sa mundo. Mula nun, kinuwestiyon ko ang lahat. Totoo bang ang Denmark ang pinakamagaling? Gumagana ba talaga ang sistemang ipinagmamalaki natin? Kaya nilibot ko ang ngalugan ng sakuna sa Europa? Lumabas sa screen ang nga litrato ko. Bahasa French, Belgium, Germany. Kahit saan, pareho lang. Kaguluhan paninisi, pag-iwas sa responsibilidad, at mga matatandang pinabayaan. At pagkatapos, pumunta ako sa Pilipinas. Nagbago ang screen, ipinakita ang Maynila. Nung una, hindi ako umasa. Akala ko, pareho lang din ang bansa sa Asya, ngunit lubusan akong nakamali. Tumingin ako diretso sa kamera. Hindi ang Denmark ang pinakamagandang tirahan. Nagulat ang host. May ibang bansa na karapat-dapat sa titulong World's #1 na itinatago ng media. At saan iyon? Sa Pilipinas. Nakbulungan ang makataw sa studio. Isa-isa kong ikinuwento ang aking makakaranasan. Sa buong mundo, halos walang bansa kung saan pwede mong iwanan ang iyong pitaka sa mesa. Maliban sa Pilipinas, 2:00 ng madaling araw, nakakita ako ng isang matandang babaeng naglalakad mag-isa. Ang naisip kong salita ay inggit. Nang salantain ng superbagyo ang Maynila, inakala kong maulit ang gulo na nakita ko sa Europa. Ngunit ibang-iba. Lumabas sa screen ang larawan ng barangay captain na nakayapa. Isang opisyal ng gobyerno ang nahubad ng sapatos at lumusong sa baha para sagipin ang isang matanda. Ang leader ang nasa unahan. Hindi makapaniwala ang host. Sa isang intersection na walang traffic lights, pagbibigayan ang nanaig, hindi busina. Ang mga pasaherong natrap sa jeepney, kayusan ang ipinakita, hindi panik. Kapag may sakuna, tinutulungan ang nga Pilipino ang kapwa, sila ay isang kakaibang lahi, tumahimik ang buong studio. Ang pagtugon ng Pilipinas sa sakuna ay hindi nakasalalay sa sistema, kundi sa puso ng taong unang kumikilos. Lumabas sa screen ang nga volunteer. Walang nagutos sa kanila, pero kusa silang dumating. Mga estudyante, residente, may-ari ng karinderya. Sa oras ng krisis, sa halip na magsisihan, tahimik nilang pinoprotektahan ang kanilang lugar. Iyon ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Huminga ako ng malalim. Sa Pilipinas, may isang lahi na naiba, na hindi nasusukat ng nasyonalidad. Isang lahi na inuna ang kapwa sa panahon ng krisis. At sinabi ko ang pinakamahalagang bahagi. Ang kamalayan ng mga Pilipino ay hindi gawa ng batas. Ito ay resulta ng alaala ng isang henerasyong naprotekta sa isa't isa. Lumabas ang video ng pakikipag-usap ko sa isang lola, na nagsasabing noong una ay kanya-kanya, pero ngayon ay nagtutulungan na. Ang pawis at luha ang henerasyong iyon ang lumikha ang pagkakaisa ngayon. Tumingin ako sa kamera. Ang tunay na dahilan kung bakit tinawag ng foreign media ang Pilipinas na role model sa pandemya.
hindi dahil sa sistema, kundi dahil sa bawat mamamayang nakamas. Sa harap man ng virus o ng baha, iisa lang ang paraan ng Pilipinas, ang paraan ng pagpoprotekta sa isa't isa. Natanong ang host, kung ganon, ano ang dapat matutunan ng Denmark? Walang paaalinangan kong sinagot. Habang tumatanda tayo, may isang katotohanang lalong lumilinaw na ang isang bansang ligtas at namamalasakitan sa kapwa ang tunay na mayaman. Habang tumatanda tayo, sa anong uri ngang bansa natin gustong manirahan? Naipakita ng Pilipinas ang sagot. Tumahimi ang buong studio sa huli kong nga salita. May dahilan kung bakit ang Pilipinas ang magiging huling pagpipilian ng isang matandang naglakbay na sa buong mundo? Pagkatapos ng broadcast, naging explosive ang reaksyon, nagimbal ang buong Denmark. Totoo ba ito? Mas magaling ba talaga ang Pilipinas sa atin? Mali ba ang lahat ng alam natin? Nakaroon na iba't ibang opinyon. Ngunit hindi ako nagsisi, sinabi ko lang ang totoo. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag, isang imbitasyon mula sa European Security Expert Forum para maging speaker, tungkol sa social resilience ng Pilipinas. Agad akong pumayag. Sa Brussels, sa harap ng mga eksperto mula sa buong Europa, muli akong nakpatoto. Tinuruan ako ng Pilipinas ng isang mahalagang aral, na ang krisis ay hindi nilulutas ng sistema, kundi ng tao, at ang pinakamatibay na sistema ay nagsisimula sa puso ng tao. Pagkatapos ng aking talumpati, maraming lumapit sa akin. Gusto ko talagang makapunta sa Pilipinas. Mukhang kailangan din nating matuto. Paano ba makakabuo ng ganoong lipunan? Sumagot ako, hindi ito magagawa sa isang iglap. Ito ay tiwalang binuo sa paglipas ng mga henerasyon. Pero kung sisimulan natin na yon, baka ang henerasyon ng ating mga apo ay maranasan ito. Nang gabing iyon, mula sa aking hotel, tiningnan ko ang tanawin ng Brussels. Maganda, malinis, ngunit tila may kulang. Bigla kong namis ang makali ng Maynila, ang lugar kung saan laktas maklakat kahit alauna na umaha. Ang lugar kung saan ang isang lola ay kayang sumakay ng tren mag-isa. Ang lugar kung saan kahit isang estrangherong dayuhan ay binibigyan ng plastik para hindi mabasa. Babalik ako balang araw. At mas marami pa akong matututunan. Sa edad kong 60, alam ko na kung paano ko dapat gugulin ang natitira kong buhay. Hanapin ang katotohanan, ipaalam ito sa mundo, at magsikap para sa isang mas mabuting daigdig. Iyon ang pinakamalaking aral na itinuro sa akin ng Pilipinas. Alas 12 gabi, sa Denmark, walang naglalakad sa labas. Ngunit sa Pilipinas, kahit lola ay ligtas na nakakapaglakat. Hindi ba't iyon ang tunay na patunay na isang maunlad na bansa? Naniniwala ako. At ang paniniwalang iyon ang iwan kong testimonya sa natitira kong buhay. Sa inyong lahat na nakikinig sa kwentong ito, nais kong itanong, gaano ba natin napapahalagahan ang napakagandang bansang ating tinitirhan? Ang halaga natin, na madalas ay hindi natin nakikita, ay muling naipapakita sa mata ng isang dayuhan. Ang pangaraw-araw na kaligtasan na akala natin ay normal ay isang pangarap pala para sa iba. Ang ating pagtutulungan sa gitna ng krisis ay isang aral na dapat matutunan ng buong mundo. Ang bansang ito, na binuong pawis ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo at lola. Sa ganitong mapamalaking Pilipinas tayo nakatira. Call to Action section. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto ninyo may bahagi ang positibong mensahe tungkol sa ating bansa, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong kaibigan, at mag-subscribe sa aming channel. Maiwan din po kayo ng inyong comment sa ibaba. Anong katangian ng Pilipino ang pinakaipinamamalaki ninyo? Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kwento ng inspirasyon.